Today, pasensya na po. Kahapon po, kinantahan kayo kay Huli Desma, kahit sintunado ang boses ko. Ngayon naman, gusto ko kantahan kayo kay Shasha Padilla naman. Mambobola, boladas mo'y tigilan na. Mambobola, pagkat kami sawang-sawa na. Bola, palusot at peke ang panukalang batas na ito. Hindi ko kayang tawagin itong isang anti-political dynasty bill sapagkat ito ay lumalabag sa Article 2, Section 26 ng ating konstitusyon mismo. Ito ay paglapastangan at pagbaluktot sa tunay na diwa at layunin ng saligang batas. Palusot ito sa konstitusyon. Palusot ito sa panawagan ng mamamayan. Kawawang mga Pilipino, ninanakawan pa na itinuturing pa na mangmangmang at walang kakayahang umunawa sa ating mga ginagawang batas. Katanggap-tanggap ba sa kanila ang isang batas na anti-political dynasty pero 10 miyembro ng pamilya pwedeng manungkulan ng sabay-sabay na sunod-sunod pa? Asawa, anak, kapatid, apo? Ito ay hindi na paglilingkod sa bayan. Ito ay kasakiman sa kapangyarihan. Tunay na ayaw nating magbigay ng pagkakataon sa mga ordinaryo nating kapwa Pilipino na may kakayahan at galing din naman. Baka sabihin ng mamamayan, saan ba tayo kumukuha ng tapang ng muka upang naisin nating pamilya na lang natin ang nasa kapangyarihan at gawing laruan ang mamamayan sa pamamagitan ng patronage politics. Sa halip na bigyan ng tamang pamantayan sa pagpili ng mamumuno sa bayan, salapi, panggigipit, at pananakot ang nagiging pamamaraan ng marami. Peke, palusot, budol, bola ang panukalang ito. Hindi ito lulusot sa Bicameral Conference Committee. Mabubulok lamang ito doon sapagkat ang bersyon ng Senado ay tunay. 2 lang kada pamilya, isa sa national position at isa sa local position. Ang atin ay peke. Paano magkakasundo? Kaya ano mangyayari? Ito ay isang pagkukunwari sapagkat ito ay ma-archive lang sa Bicameral Conference Committee. Reforma? Wala naman. At ang mas masahol pa, sa kasalukuyan, 2-3, legal na, pwede na rin 10. It will promote political dynasties rather than prohibit it. Ipinangako ang reformang ito ni Pangulong Marcos. Ipinangako niya sa mga nagrarally sa EDSA nung galit na galit ang mga mamamayan sa corruption, sa budget, at sa infrastructure. Ipinangako niya ito sa simbahan. Pinangako niya sa mga galit na mamamayang Pilipino. Ngunit ang peking batas na ito ay patunay na hindi seryoso ang Pangulo. At ang pangako niya ay walang halaga, bola-bola lamang. Mr. Speaker, I vote no. No to this fake reform. No to this deception. And I strongly condemn this House for passing a bill whose purpose is not to dismantle political dynasties, but to pull the Filipino people into believing it has done so. The Filipino people deserve a genuine reform, not a legislative hoax disguised as a constitutional compliance.